isang malaking awesome. And yung buong crypto market natin ngayon ay nakaka-experience ng 1 billion liquidation within the last 24 hours. At mas nakaka-experience ito ay ang Bitcoin at ang Ethereum. At isama na rin natin ang XRP at ang ating Solana. At syempre hindi na rin nakaligtas ang ating Plasma or ang XPL. Pero para sa mga traders, this feels like a panic territory at kitang-kita po yan sa mga indicators na tulad nito at nito. Mas lalo lang kinonfirm ito ng fear index natin. At dahil yan, for the first time since April 2025, we have officially entered the fearful conditions, which naging prediction na rin natin 2 months ago. Na before we really do a mania, magkakaroon talaga tayo ng fearful sa market. Para sa mga bago na nandito, ako nga pala si Jose Bear. I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins and losses since 2021 dito sa YouTube at iba't iba pang mga social medias. At ano bang iniintay? Mag-like, share, subscribe upang mas updated ka sa mga latest chismis ko dito sa cryptocurrency. At kung ready na kayo, type awesome or number 3 dyan sa comment section. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, there is a twist of everything here. Yung mga seasoned traders natin, hindi sila nagpapanik. Pullbacks are part of every bull cycle at lagi ko yung sinasabi sa inyo. Pero dito din, ibubuo ang mga magiging crypto millionaires or at least mga taong mag-gain ng 10x or at least 5x sa kanilang buong portfolios. And isa pa sa tulad ng lagi kong sinasabi at pinapaalala sa inyo, kung sino yung mga nagsisik ng understanding sa market structure natin will see a lot of opportunities bago pa to putaktihin ng mga daga sa market na ito. At isa na dyan ang nangyayari ngayon. Itong dip na nangyayari sa Bitcoin, malayo to sa katapusan. At tulad ng sinabi ko sa mga previous live videos natin, kung nakasubaybay ka palagi, ito'y magmumukhang fuel instead of a death sentence for Bitcoin to enter the long-term bear market. At unang ebidensya na lagi kong ginagamit dyan is yung macro levels natin. So ngayon, sobrang busy ng mga tao dito sa added background noise natin. Ito yung sa Russia and global tensions na nangyayari. Pero yung real chart na we really need to focus on is yung ating global risk index. Tignan natin tong post ni TechDev. Hina-highlight niya dito na each time this index breaks its middle line or yung yellow line natin, Bitcoin historically launches into a 9 to 11th month rally. Tingnan nyo na nga lang yung mga iba pang examples dito sa mga previous years or yung previous bull markets natin. Kung di siya umabot ng 9, umabot siya ng 11 months. And again, dito 9 months in subsequent runs. Right now, the index looks like it's about to break again. And baka mag-set to ng stage for us to be able to get in early kung sakaling ito nga talaga ang mangyari. At finally, sa wakas, ma-experience natin yung moon phase or yung mania stage na kahit saan ay sobrang dali ng kumita sa crypto at saka doon pa lang talaga babagsak. At syempre dito na rin papasok yung usapin ng timing the top. Many traders are saying na yung 124 was the top already. Pero may ilan din nagsasabi na by the end of 2025 na ito daw yung magiging blow off top. Pero kay TechDev, iba ang kanyang suggestion or opinion na maraming madadali dito sa end of 2025. Nasabi niya, if someone calls for an end of the year top, your question should be, which year? Pero para sa akin, it is going to be the perfect trap para sa mga bears dito sa dadating natin na end of 2025. Na sobrang ganda ng trap is maghahabol sila pag nagra-run na ulit yung Bitcoin natin at yung mga altcoins natin ay nagwawala na. Sila ang magiging pataba sa ating mga butong ating tinanim dito sa bear market or sa fear stage ng market natin. Pero syempre may isa lang akong takot dito is yung ating mga regulators are not sitting idle or hindi sila nakatambay lang basta. Kasi yung ating FINRA at yung SEC are now investigating unusual trading activities na nalilink dito sa mga crypto digital asset treasury companies. Pero ang pinaka-concern dito is yung insider trading talaga, which yan yung pinagdidiinan nila ngayon. At itong mga smaller treasury firms din natin ay nadadamay kasi allegedly they are pumping their stocks around announcement events, which is prominent naman yan dito sa cryptocurrency.
Pero ito yung masasabi ko sa inyo, despite the regulatory noise and yung fearful sentiment natin, the long-term structure of cryptocurrency ay nasa bullish state pa rin para sa akin. At lagi ko yan sinasabi sa inyo at magti 3 years ko nang binabanggit to sa inyo, yung ating Benner cycle. Ang sinasabi na by the end of 2026 pa lang natin makikita talaga yung crypto bubble or yung buong financial bubble na potentially kung nasan man yung technology natin ngayon or yung progression or yung evolution na kung ano man gusto nyong tawagin. Ang sinasabi ay by the end of 2026 tayo talaga magkakaroon ng problema. And for my conclusion, lalo na para sa mga patient investors na tulad ko na hindi nagbenta nung nag 10x mahigit na yung ating portfolio, na this is the best time for us to be zooming out and not panicking or nagpa-panic selling. Huwag natin gawin ito because ito yung magiging recipe nyo para mas lalo kayong mawalan ng pera. Kasi when emotions are high, intelligence goes low. Pero we really need to match it with intelligence. You need to work smart. So for those who understands the macro signals, know that the story is far from over. Okay? At syempre, para sa mga nasa Meraki, ibibigay ko sa inyo yung 5 chismis mamaya on top of this video, of course. For now, chismis lang ang lahat ng yon. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome! Goodbye!